Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya matapos gumuho ang Poso Negro ng isang paaralan sa Alfonso, Cavite. 4 na estudyante nahulog sa loob, isa sa kanila patay. Panawagan ng pamilya, matulungan sila sa pagpapalibing. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, Emil, Ivan, sinadya namin dito sa Alfonso, Cavite ang isang aksidente na hindi inakala, walang may gusto pero kumitil ng buhay ng isang estudyante sa loob mismo ng kanilang eskwelahan. Gumuho ang Poso Negrong ito ng Sinaliw Elementary School sa Alfonso, Cavite habang 4 na estudyante ang nakaupo sa ibabaw. Nangyari po ito kahapon po ng 12:30 po. Ang mga biktima po ay kumakain po, sir. Then yung sa kanilang kinaupuan, sir, yung parang upuang bato, sir, nakapwesto ron. Then gumuho ito, sir, yung inuupuan nila. Lumusot po doon sa ilalim, doon sa septic tank na matagal ng tuyo, sir. Sa makipot na septic tank, nagkapatong-patong ang mga bata kasama ang mga simentong debris. Sa kasawiang palad nga, yung isa sa mga biktima ay namatay, sir, doon sa paggamutan, sir. Pagbagsak, siyempre, sir, yung other debris nung other tumama doon sa mga bata, sir. Yung 3 bata, sir, karoon naman ng may mga konting sugat, sir. May mga may mga injuries din. Pero outpatient? Oo, sir. Kinilala ang nasawi na si Crizel Ronario, grade 5 student. Hindi sukat akalain ng kanyang ina ang disgrasyang inabot. Pinapunta po ako ng school para po may emergency lang daw pong nangyari. Di pagpunta ko po ng school, wala na po yung nadala na po ng ambulansya sa malapit na ospital. Pagdating ko ho doon ay sinalubong na po ako ng mga teacher na wala na daw po ang anak ko. Nang aming puntahan ang Sinaliw Elementary School para sana makausap ang pamunuan, wala kaming inabutan. Ayon sa pulisya, kinansila daw muna ang klase dahil sa tromang inabot ng mga mag-aaral. Hindi ko ho alam kung kami ho magrereklamo kung hindi ko pa ho maisip kung paano ho ang magiging ng anak ko. Ang gusto lang ho sana namin, matulungan kami para sa paanyuan ho ng aksidente at wala naman kagustuhan yung nangyari na yan. Nakausap niyo yung pamunuan ng eskwela? Wala pa, sir, at kasi hintay din namin ang kanilang ang kanilang statement, sir, kung sakasakali, sir. Mag-uusap-usap pa. Siguro yung pamilya siguro, sir. Kung ano man ang pag-uusap nila, sir. Emil, tayo ay nagpadala na ng mensahe sa opisina ng DepEd Alfonso District pero wala pa tayong nakukuhang sagot nila. Live mula dito sa Alfonso, Cavite para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Mag-iisang linggo ng problema sa ilang bayan sa Rizal ang madilaw at mabahong tubig gripo. Ang ilang residente ay napapagastos na raw sa pagbili ng purified water. Ang paliwanag ng Manila Water sa pagtutok ni Maki Pulido. Madilaw na, maamoy pa. Ganito ang tumutulong tubig mula sa mga gripo ng maraming customer ng Manila Water sa Angono, Binangonan at Cardona, Rizal mula pa Miyerkules noong nakaraang linggo. Padilaw ng padilaw na. Parang amoy kanal, kalawang. Parang may kalawang namin lupa na Ang anak ni Jenny nagkasugat sa braso dahil sa sobrang pangangati mula nang gamitin ang tubig gripo na panligo. Di na rin po ako nakatulog nun sa sobrang kati. Pero sabi nga ni Cassandra, wala namang choice kundi ito ang ipanligo. Ang init po kasi pag di nakakaligo. Kaya po, tinitiis na lang po. Nag-aalala rin kasi sila sa gastos kung purified water pa ang gamiting panligo. Sa ngayon kasi, 4 na galon ng purified water ang binibili nila para sa pang-inom, pangluto at panghugas
paghuhugas ng mga kinakainan. Dagdag na 100 pesos yan kada araw mula noong nakaraang linggo. 18,000 service connections ang apektado. Kabilang ang maliliit na negosyo tulad ng paresan ni Jessica. Nag-aalala na raw siya sa dagdag gastos lalo't nakakasampung galon ng purified water siya araw-araw para sa negosyo kapalit ng hindi magamit na tubig gripo. Pinakatakot ko pong malugi yung negosyo ko. Sobrang laki po ng apekto nito sa amin. Kaya nga po sana bumalik na sa dati. Paliwanag ng Manila Water, tumindi raw ang algae o lumot sa Laguna Lake na pinagkukunan ng water supply dahil sa biglang pag-ulan matapos ang sobrang init na panahon. Hindi raw ito hinaya ng Cardona Water Treatment Plant. Meron naman tayong mga chemicals na pang-treat, pang-alis yan, pero dahil medyo mataas niya yung level ng mga organisms na hindi pa kaya ngayon. So unti-unti tayo magdadagdag doon sa ating treatment process hanggang sa ma-address yung ating quality na nilalabas sa Cardona Treatment Plant. Pero sabi ng Manila Water, unti-unti na babalik sa normal ang kalidad ng tubig simula ngayong araw. Magmumula na raw muna sa Angat Dam ang isusupply na tubig sa halip na Laguna Lake. Sabi pa ng Manila Water, pasado sa parameters ang tubig gripo kahit madilaw at nangangamoy ito. Kaya't baka hindi raw tubig ang dahilan ng pangangati ng ilang residente. Umasa naman siya doon sa lahat ng parameters na sinusukat ng ating ng DOH to the Philippine National Standards for Drinking Water. Pero sabi ng ilang customer dahil napagasto sila sa pambili ng purified water, dapat ibawas daw ito sa kanilang bill. Hanggang maaari, kumbaga dapat nga wala na kami bayad ng ganyan. Dahil wala hindi naman namin na mapakinabangan din yun. Sabi ng Manila Water, depende na ito sa desisyon ng MWSS Regulatory Office. Iniimbestigahan na ito ng MWSS at depende sa resulta nito kung makakatanggap ng refund ang mga apektadong customer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Natuklasan na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na tumupok sa 19 na sasakyan sa parking ng NAIA Terminal 3 nitong Abril. Nakatutok si Joseph Moro, exclusive. Kasagsagan ng matataas na heat index noong April 22 nang sumiklab ang sunog na ito sa open space parking ng NAIA Terminal 3. Mabilis itong kumalat at tumubok sa 19 na mga sasakyan at ang pinagmulan dito na trace sa pagitan ng dalawang SUV. Terminal 3, open parking. Batayan sa partikular na video ito sa outdoor bay parking ng NAIA Terminal 3 nung araw na yun. At ang nakumpirmang sanhi ng sunog, sigarilyo. Vehicles. Pupos ito ang lumabas na mitsa ng apoy sa investigasyon ng National Headquarters ng Bureau of Fire Protection. Doon mismo sa kung saan nagsimula yung sunog, napakaraming sigaritas na nakuha natin. Okay. So, no other ignition source except dun sa cigarette butts na yun ang pinaka-probable ignition source natin. Kasi wala namang kuryente doon, wala namang ibang pwedeng pagsimulan. Paliwanag ng BFP dahil sa init ng panahon, lakas ng hangin at tuyong mga damo sa open space parking, ang maliit na apoy na galing sa upos ng sigarilyo lumaki at sumunog sa fuel hose ng itim na SUV. Parang baga pa lang siya. Parang inihipan lang ng hangin yan hanggang lumakas na lumakas. Take siguro mga 20 to 25 minutes bago siya tuluyang umapoy hanggang gumapaw. Nung nag-drip yun, siyempre nag-add dun yung fuel load sa dried leaves. Dun ang lumakas hanggang pati yung buong tangke niya ay nabutas niya. Kaya medyo malakas yung labas ng mga krudos. Kaya itinuturing ng BFP na aksidente ang nangyari at wala nang inirekomendang kasuhan tungkol dito. Wala naman daw napansin ring kaduda-dudang galaw sa parking area na magsimula ang sunog. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Philippine Skylanders International Incorporated o PSI na nagpapatakbo ng terminal pero wala raw otorisado magsalita sa kanila. Dati nang sinabi ng PSI na sasagutin nila ang danyos ng mga nasunugan ng sasakyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, huwag daw ipagwalang bahala ang pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo, lalo na dun sa mga open space at mga hangin na mga lugar. Ando na yung oxygen. Although immersed lang naman siya, baga siya. Kaya lang, because naman doon sa sobrang init ng panahon na yon, then at the same time, malakas din yung hangin doon kasi open yun. Parang ano lang yan, kung nagluluto ka, nagbabarbecue ka dyan, uling, pag sinubrahan mo naman ng hangin, talagang aapoy siya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Tapos na ang mahigit isang dekadang pagtatago ng lalaking gumahasa at pumatay umano sa nobya ng kaibigan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Nang lumapit na sa mga undercover na Calabarzon Police ang kanilang primary target, agad nila itong sinunggaban. Walang takas ang 33 anyos sa suspect na may warrant of arrest dahil sa pagdukot, panggagahasa at pagpatay sa nobya ng kanyang matalik na kaibigan. Itong biktima ay kinidnap itong suspect at kanya pong pinatay. Nangyari ang krimen noong 2011 sa Batangas. Noong 20 taong gulang pa lang ang suspect. 13 taong siyang nagtago sa Palawan at nagpalit ng pangalan para makaiwas sa huli. After the incident, siya po ay nagtago sa Coron, Palawan. And siya po ay naging tourist guide and at the same time naging bankero siya sa mga turista na pumupunta dito sa Palawan. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong ngayon sa Lemery, Batangas PNP. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Wala pa pong bagyo o sama ng panahon at lalong wala pa rin tayo sa tag-ulan. Pero ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng mga pag-uulan at may mga naitala pang landslide. Yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Halos hindi na maaninag ang daan sa bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Badas, Mati City sa Davao Oriental. Ang makapal na alikabok na yan ay dahil sa pagguho ng lupa sa gilid ng bundok. Ilang oras ding stranded ang maraming motorista dahil kinailangang alisin ang mga lupa at bato sa kalsada ng mga rumespondeng tauhan ng lokal na pamahalaan. Nagka-landslide din sa Natonin Mountain Province pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan. Nasira ang isang kamalig at halos ma-wash out ang taniman ng palay na malapit na sanang anihin. Kasabay naman ng malakas na ulan ang sunod-sunod na kulog at kidlat sa Samal, Bataan. Halos isang linggo nang nararanasan sa lugar ang mga pag-uulan. Maaga namang inulan kanina ang bayan ng Virac sa Catanduanes. Pero sandali lang ito at muling naranasan ang mainit na panahon. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan at landslide sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng thunderstorms na mapapadalas na habang papalapit ang tag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni bagong Senate President Cheese Escudero na may kinalaman ng palasyo sa Rigodon sa Senado. Lumutang naman ngayon ang mga naganap bago ang palitan ng liderato. Kabilang ang pagpirma ng resolusyon para diyan at ugat ng emosyon ng isang senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang saluduhan siya ni Senador Mig Zubiri sa kanyang valedictory speech kahapon. Si Bato, niyakap pa ang asawa ng senador bago ang sesyon. Nung mga oras na yan, hindi alam ni Zubiri, isa pala si de la Rosa sa mga pumirma sa resolusyon para mapalitan siya bilang Senate President. Napaiyak ako dahil for me being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. Si De La Rosa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-iimbestiga sa tinaguriang PIDEA leaks na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa droga. Ayon kay Zubiri, isa raw sa mga posibleng mitya ng pag-alis niya sa pwesto ay dahil hindi niya napigilan ang pagsasagawa ng hearing. Kaya nang malaman ngayon ang ginawa ni Bato, sabi ni Zubiri, Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero nag-usap at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan,
nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Sa panayam ni Zubiri sa 24 oras kagabi, ginamit niya ang salitang traidor dahil daw sa pagtalikod sa kanya ng mga naunang nagsabing susuportahan siya. Yung masakit lang yung nagtatraidor, ayun ang masakit. And I forgive them. Ang akin lang is a test of character. Bago magsimula ang sesyon kanina, nilapitan ni De La Rosa si Zubiri. Nakausap ko siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga ma-process. Ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Bukod kay De La Rosa, 14 na iba pang senador ang pupirma sa resolusyon sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa bagong Senate President na si Senator Cheese Escudero, sarili niyang inisyatibo na kunin ang pwesto. Ayaw na raw niyang sabihin pa kung bakit niya naisipang mag-Senate President. Sinimulan daw niyang mangampanya sa mga kapwa-senador nung Huwebes. Pero itinanggi niyang may kinalaman ang Malacanang o Kamara sa palitan ng liderato ng Senado. At any point, you have any conversation with the Speaker, with the First Lady, or with the President? Nakita kami last week, Wednesday, birthday ng ilang congressman, kasama yung kapatid ko. Pero it was an open and public gathering. Pag-uusap about the leadership change. Walang pakialam ang Kamara sa leadership change at gayon din mga komite ng Senado. Wala rin pakialam ang Senado sa leadership at mga komite ng Kamara. Sorry to ask. Co-equal branch yan. Nung araw ng linggo, may 13 boto na siya. Mayorya na ng Senado. Ang 7 senador na hindi pumirma sa resolusyon, mananatili raw na isang block pero pag-iisipan pa kung magiging independent sila. Pero sabi ni dating Majority Leader Senator Joel Villanueva, pwede akong mag-minority and pinag-usapan din namin ni Sen Coco yan. If others will join me, what's gonna happen and also I think we have enough time to decide on it. Sabi naman ni bagong Majority Leader Francis Tolentino, hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado sa gusto ng palasyo, gaya na lang sa usapin ng charter change. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, may sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions. Kailangan pang punan ang chairmanship ng mga komiteng na bakante, kabilang na ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumilinig sa charter change. Kaya ang pagtalakay ng Senado sa Chacha, Pansamantalang suspendido yun hanggat hindi namin pinapalitan at mapagpasyahan kung itutuloy pa yun. So wala Pero alam naman ninyo ang posisyon ko ron. So may balance sa So ako tatanungin mo, wala ako ipapalit. sa isang post, nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Marcos kay Escudero. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kumpiyansa po ang Kamara na mas mapapatibay ang relasyon nito sa Senado kasunod ng pag-upo ni Senate President Cheese Escudero. At kasabay ng pagbati kay Escudero, sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez na tiwala siyang mapapatatag ang kanilang legislative agenda at matitiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng mga programa. Arestado ang 3 nag-alok umano ng serbisyong lipat bahay pero naglahom parang bula, tangay ang mga gamit. Ang detalye ng modus sa pagtutok ni John Consulta. Nabalot ng tensyon ang operasyon ng NBI Cybercrime Division sa Tondo, Maynila nang arestoin nila ang 3 suspect. Ang laman ng truck na ito, puro gamit umano ng kliyente ng mga suspect na naging biktima raw ng ibang klaseng panloloko. Bagong modus to, in the sense na ito yung nag-o-offer ng short-term courier service para doon sa mga gusto maglipat ng kanilang bahay. Let's say from Manila to Mindanao, to Visayas, to any points within the Philippines. Biglang maglalaho ngayon itong truck na kung saan pati yung mga items ng victims natin nawala na. Pang-anim na naming complaint to, same modus. So we can classify it siguro as lipat bahay scam. May kanya-kanya raw role ang mga suspect mula sa pakikipag-usap sa mga target na maglilipat bahay, kumukontak ng isang lehitimong kumpanya na kukuha ng mga gamit at ipapadiretso sa kanila hanggang sa nagdi-dispatch siya ng kanilang mga nananakaw. Wala silang pinipili. Basta kung sino yung mag-hire sa kanila, automatic, biglang mawawala na yung mga items na pinadala sa kanila.
pupunuin nila yun ang pupunuin from different victims. Pag napuno na, tsaka na nila ngayon ilalabas ng Manila o ibebenta nila o kung paano nila pagkakaperahan yon. Todo tanggi naman ang leader ng mga suspect sa alegasyon. Tinatamba ko sir sa sa garahe. Bakit? Kasi minsan pag puno yung truck sir, di na kaya. Dinideliver ko muna. Tapos pagbalik, yun, minsan natatagalan pagbalik. Kaya doon nangyayari na matagal na deliver. Sinampahan ng reklamong theft in relation to Cybercrime Prevention Act at computer-related forgery ang mga inaresto. Paalala ng NBI sa ating mga kabayan maglilipat bahay. Una, siguraduhin may physical office ang kumpanyang kukuha ng inyong gamit. At ikalawa, tiyaking totoo ang identity ng inyong mga kausap. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! I'm okay. I'm happy. Yan ang matipid na sagot ni Dominic Roque nang kamustahin namin ilang buwan matapos silang maghiwalay ng ex-fiancé na si Kapuso star Bea Alonzo. Makichika kay Lars Santiago. Namataan ng GMA Integrated News ang showbiz personality na si Dominic Roque sa launching ng isang wellness app. At dito, kinumusta namin siya ilang buwan matapos ang breakup sa Kapuso star na si Bea Alonzo. Okay naman. Still doing fine. I mean, yung mga ginagawa ko, the usual. Work and travel also. Sa ngayon, nagpapakabisi si Dominic sa paggawa ng content para sa social media at kanyang negosyo. I've been doing contents for myself, for my social media. Mostly motorcycle and lifestyle, travel, food. Sa kabila nito, di niya rin daw nakakalimutang magbigay ng time para sa kanyang sarili. Hindi, dapat may time talaga para sa sarili, di ba? Para maging happy, maging balance. Naging matipid naman ang sagot ni Dom nang tanungin namin kung masaya siya ngayon at kung may pag-asa pa nga ba silang magkabalikan ng dating fiancé. I'm okay. I'm happy. Yeah, I'm happy actually. So, wala na. Okay ba? Thank you guys. Thank you. Thank you. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings.